Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamatamis ng ngiti ang siyang nagtatago ng pinakamaitim na balak? Sinasabi nilang, ang pamilya ang ating kanlungan, ang ating lakas. Ngunit paano kung ang mismong pamilyang pinag-alayan mo ng iyong buong buhay ang siya palang magiging dahilan ng iyong kapahamakan? Inaalay sa kanya ang isang kopita ng champagne. Kumikinang ang salamin sa ilalim ng marangyang ilaw ng mga chandelier at ang maliliit na bula ng alak ay tila nagsasayawan. Parang mga bituing nagdiriwang, ngunit sa halip na tuwa, isang kakatwang kilabot ang gumapang sa batok ni Laya Montemayor. Sa edad na 70, sa mismong gabi ng kanyang retirement party, dapat sana ay kaligayahan ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng 5 dekada ng pagpapagal, sa wakas ay naibenta na niya ang kanyang consulting firm sa halagang $23 milyong. Ang gabing ito ay dapat simbolo ng kanyang kalayaan, ng kanyang pamamahinga. Ngunit ang nangiti sa mga labi ng kanyang manugang na si Diwa ay hindi umabot sa mga mata nito. Para sa inyo po ito, Mama. The best for the best. Malamig na sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay parang musika. Ngunit para sa pandinig ni Laya, mayroon itong sintonadong nota ng pagkukunwari. Napansin ni Laya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Diwa habang inaabot ang kopita. Isang detalyeng marahil ay walang ibang makakapansin. Si Laya ay hindi lamang isang ina. Isa siyang CEO na hinubog ng panahon. Sanay siyang magbasa ng tao, ang mga hindi masabing salita sa likod ng mga mata, ang mga tensyon sa bawat galaw. At ngayong gabi, ang kanyang buong sistema ay sumisigaw ng panganib. Salamat anak, tugon ni Laya. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses habang tinatanggap ang alak. Tumingin siya sa paligid ng grand ballroom ng kanilang Villa Esperanza. Ang mga bisita, mga kaibigan, kasosyo sa negosyo at mga kamag-anak ay nagtatawanan. Sa isang sulok, nakita niya ang kanyang nag-iisang anak na si Noel. Ang kanyang Noel, ang bunga ng kanyang pagmamahal at pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga balikat nito ay tensyonado at ang mga matay mailap. Umiiwas sa kanyang tingin. May bumabagabag dito. Alam niya. Lumapit sa kanila si Amparo Reyes, ang ina ni Diwa. Isang simpleng babae na laging may mabuting ngiti sa labi. Napakaswerte ninyo kay Diwa, Laya. Masayang sabi ni Amparo. Gagawin ng anak kong yan ang lahat para sa pamilyang ito. Itinuturing kanyang tunay na ina. Ngumiti si Laya kay Amparo, isang nangiting may kahalong pait. Salamat, Amparo. Halina't mag-toast tayo. Sigaw ng isa sa mga bisita. Para kay Laya Montemayor. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kopita. Itinaas din ni Laya ang sa kanya. Ngunit bago pa man niya ito ilapit sa kanyang mga labi, lumingon siya kay Amparo na nakatayo sa tabi niya. Masayang masaya para sa kanyang manugang. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Laya. Isang desisyon na kailangan niyang gawin sa loob lamang ng isang segundo. Isang sugal na ang taya ay ang kanyang sariling buhay. Ngumiti siya nang mas matamis kay Amparo. Ay ang ganda ng kulay ng champagne ninyo, kumare. Mukhang mas masarap. Palit tayo. Pampaswerte sa bagong yugto ng buhay ko. Bago pa man makasagot si Amparo, sa isang mabilis ngunit natural na kilos na sanay na siyang gawin sa mga business meeting, magaan na ipinagpalit ni Laya ang kanilang mga kopita. Natawa lang si Amparo, walang kamalay-malay. Sige ba? Sabi ni Amparo. Anything for you tonight. Cheers! Sigaw ng lahat. Cheers! Bulong ni Laya. Ininom nila ang alak. Ilang segundo ng katahimikan. Ilang segundo ng pagpapakiramdam. At pagkatapos, nagsimula ang sigawan. Hindi si Laya, si Amparo. Bigla itong napahawak sa kanyang lalamunan. Hirap na hirap huminga. Ang kanyang mga mata
ay nanlaki sa gulat at sakit. Bago pa man may makalapit, bumagsak ito sa sahig, nangingisay, habang bumubula ang bibig. Nagsimula ang kaguluhan. May sumigaw na tumawag ng ambulansya. Ang iba ay napaatras sa takot. Si Diwa ay napasigaw. Isang sigaw na may halong gulat at pagkabigo. Ngunit sa gitna ng lahat ng ingay at pagkasindak, ang mga mata ni Laya ay hindi nakatuon sa nag-aagaw buhay na si Amparo. Nakatuon ang mga ito sa kanyang anak. Nakita niya si Noel sa kabilang dulo ng silid, nakatayo, hindi gumagalaw, na para bang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay putlang-putla, parang papel. At sa kanyang mga mata, nakita ni Laya ang hinahanap niyang kumpirmasyon. Hindi lamang takot ang nakarehistro roon, hindi lamang pagkabigla, kundi ang pagsisisi, ang malamig at madilim na anino ng isang kasalanan. At sa sandaling iyon, alam na ni Laya ang buong katotohanan. Sinubukan siyang patayin at ang kanyang sariling anak ay may kinalaman dito. Ang malamig at sterile na hangin ng ospital ay kabaligtaran ng mainit at masayang hangrakan sa Villa Esperanza kanina lang. Ngayon, ang halimuyak ng mga bulaklak at mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng antiseptic at sakit. Si Laya ay nakaupo sa isang plastik na upuan sa labas ng emergency room. Ang kanyang postura ay tuwid at matatag, isang imahe ng kalmadong lakas sa gitna ng namumuong bagyo. Sa tapat niya, si Diwa ay gumaganap ng kanyang papel ng buong husay. Umiiyak ito ng walang tigil. Ang kanyang mga hikbi ay sapat na para makuha ang awa ng bawat nurse at doktor na dumaraan. Nakasandal ang ulo nito sa balikat ni Noel na walang ginawa kundi ang marahang haplusin ang likod ng asawa. Ngunit ang mga mata ni Laya ay hindi nalilinlang. Nakikita niya ang bawat detalye. Nakikita niya kung paano hindi tumutugma ang panginginig ng mga balikat ni Diwa sa tunog ng kanyang pag-iyak. Nakikita niya kung paano ang mga daliri ni Noel na humahaplos sa likod ni Diwa ay naninigas sa tuwing susubukan niyang salubungin ang tingin nito. Sila ay mga aktor sa isang dula na siya dapat ang naging biktima. "Mama, ayos lang po kayo?" tanong ni Noel. Sa wakas ay naglakas loob na magsalita. Ang kanyang boses ay garalgal. "Hindi po ba kayo nahihilo?" Tumingin si Laya sa kanyang anak. Sa isang saglit, gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paano nito nagawa ito. Paano niya nagawang ipagkanulo ang inang nagbigay buhay at nag-alay ng lahat para sa kanya. Ngunit isinara niya ang sakit sa loob ng kanyang puso. Ngayon ay hindi oras ng emosyon. Oras na para mag-isip. "Ayos lang ako, anak," sagot niya. Ang kanyang boses ay pantay at walang bahid ng anumang akusasyon. Mas nag-aalala ako para kay Amparo. Ang simpleng sagot na yon ay tila isang suntok kay Noel. Kitang-kita ni Laya ang pagdaan ng hiya at pagkakasala sa mukha nito. Bago ito mabilis na yumuko at bumalik sa pag-alo kay Diwa. Nagpaalam si Laya na magbabanyo lang. Ngunit sa halip na pumasok sa comfort room, dahan-dahan siyang naglakad sa koridor. Naghahanap ng isang lugar na walang tao. At hindi siya nabigo. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang fire exit, nakita niya ang kanyang anak at manugang. Akala nila ay walang nakakarinig. "Honghet Roy!" Narinig niyang bulong ni Diwa. Ang boses nito ay hindi na naglalaman ng pagdadalamhati, kundi ng purong galit at pagkabigo. "Sinabi ko na sa'yo, Noel, dapat sigurado. Dapat ikaw ang nag-abot. Ngayon anong gagawin natin? Paano kung magsalita si Mama? Ang mama ko?" "Hindi ko alam. Diwa, hindi ko alam." Nanginginig na sagot ni Noel. "Natakot ako. Si Mama yon. Paano ko?" "Wala ka talagang silbi," singal ni Diwa. Ang bawat salita ay parang latigo. "Dahil sa kaduwagan mo, baka pareho tayong mabulok sa kulungan. Ang mga pinagkakautangan mo,
Sa tingin mo ba titigil sila? Kapag nalaman nilang wala tayong nakuhang pera, patay tayo, Noel. Patay tayong lahat. Napatigil si Laya. Mga pinagkakautangan. Kaya pala, hindi lang simpleng kasakiman, kundi desperasyon. Sapat na ang kanyang narinig. Bumalik siya sa kanyang kinauupuan na para bang walang nangyari. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa dati. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya ang inang nagmamahal ng walang pasubali. Ngayon, siya ay isang kalaban na ipagtatanggol ang kanyang buhay. Dumukot siya sa kanyang bag, kinuha ang kanyang telepono at pumasok sa pinakamalapit na bakanteng cubicle ng banyo. Tiniyak niyang nakalak ang pinto. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang hinahanap ang isang numero sa kanyang contacts. Hello? Attorney Valdez speaking? Sol, bulong ni Laya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. It's Laya. Laya, anong nangyari? Nabalitaan ko ang tungkol sa party. Ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Laya bago sumagot. I need you. Something terrible has happened. It's about my family and my will. Anong ibig mong sabihin? Someone tried to poison me tonight, Sol, at ang anak ko. Kasabwat siya. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang seryosong boses. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag. Huwag muna ngayon. Magpanggap kang walang alam. Utos ni Laya. Pero bukas na bukas, kailangan nating magkita. We need to change everything. The will, the power of attorney, all of it. Kailangan nating protektahan ang lahat ng pinaghirapan ko. Understood, Laya. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng tawag, humarap si Laya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may mga bagong linya ng pagod at sakit sa mukha. Ngunit ang kanyang mga mata, may apoy sa mga ito. Isang apoy na hindi pa nakikita ni Diwa at Noel kailanman. Bumalik siya sa waiting area. Kasabay nito, lumabas ang isang doktor mula sa emergency room. Ang mukha ay seryoso. Family of Mrs. Amparo Reyes, agad na tumayo sina Diwa at Noel. Kami po, Doc. Anak niya po ako, sabi ni Diwa. Tumingin ang doktor sa kanilang lahat. Her condition is very critical. We were able to stabilize her for now, but we found traces of a rare plant-based poison in her bloodstream. Something derived from aconite. Napakabagsik nito. Isang milagro na nabuhay pa siya. Sa pagbanggit ng salitang poison, lahat ng dugo ay tila nawala sa mukha ni Noel. Si Diwa naman, sa isang iglap, ay napatingin kay Laya, isang tingin na puno ng pagtataka at dahan-dahang namumuong galit bago ito mabilis na nag-iwas. Ngunit huli na ang lahat. Nakita iyon ni Laya at alam na niya, sa walang dudang katiyakan, na ang digmaan ay nagsimula na. Ang bawat tibok ng puso ni Noel Montemayor ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, isang paulit-ulit na paalala ng kanyang karuwagan. Nakaupo siya sa mamahaling leather na sofa sa sala ng kanilang modernong bahay, ngunit pakiramdam niya ay nilalamon siya ng kasalanan. Ang imahe ng biyanan niyang si Amparo na nangingisay sa sahig at ang malamig na tingin ng kanyang ina sa ospital ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Tumigil ka na nga sa pagmumukmok dyan, Noel. Ang matalas na boses ni Diwa ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Tumayo ito sa harap niya, ang mga braso ay nakapamiwang, ang mga matay nag-aapoy sa inis, hindi sa pagluluksa. Wala na ang imahe ng kaawa-awang asawa sa ospital. Ang kaharap niya ngayon ay ang babaeng nagtulak sa kanya sa bingit ng impyerno. Anong gusto mong gawin ko, Diwa? Muntik nang mamatay ang nanay mo dahil sa plano mo. At si Mama, alam kong alam na niya. Nanginginig na, sabi ni Noel. Kaya nga kailangan nating kumilos. Giit ni Diwa.
Lumuhod ito sa harap niya at hinawakan ng kanyang mukha. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang pisngi. This is our second chance, Noel. Huwag mo nang sayangin ulit. Akala ng mama mo, tapos na. Pero hindi niya alam. Nagsisimula pa lang tayo. Anong ibig mong sabihin? May kinuha si Diwa sa kanyang telepono. Isang mensahe. Ipinakita niya ito kay Noel. 5 milyon, Biyernes. O kalimutan mo na ang mga anak mo. Nanlamig ang buong katawan ni Noel. Ito ang pinakabago sa serye ng mga banta mula sa mga taong pinagkakautangan niya dahil sa pagsusugal. Nagsimula ito sa maliit na halaga hanggang sa lumobo nang hindi na niya kayang kontrolin. Si Diwa ang unang nakaalam at sa halip na tulungan siyang umamin sa ina, gumawa ito ng sariling plano. Ayaw mo bang iligtas ang pamilya natin, Noel? Humikbi si Diwa. Ang galit ay napalitan ng mga luhang puno ng pagkukunwari. Para rin naman sa mga anak natin to. Isipin mo sila. At si Mama Amparo, ang laki ng bayarin sa ospital. Kailangan natin ng pera. At ang pera ay nasa mama mo. Pero paano? Simple lang, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay naging isang mapang-akit na bulong. Kakausapin mo siya. Sasabihin mong dahil sa nangyari, ikaw na ang bahala sa lahat. Sa bayarin sa ospital, sa mga gamot. Hihilingin mo sa kanya na bigyan ka ng access sa isang trust fund. Sabihin mo para mas madali ang lahat. Para hindi na siya ma-stress. Act like a loving, concerned son. Kaya mo yan, di ba? Ang bawat salita ni Diwa ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang anumang natitirang konsensya sa kanya. Takot. Iyon ang nararamdaman niya. Takot sa mga nagbabanta sa kanyang pamilya. At higit sa lahat, takot sa babaeng nasa harap niya. Kinabukasan, nagmaneho si Noel papunta sa Villa Esperanza. Ang bawat metro na nilalakbay ng kotse ay parang isang hakbang papalapit sa bitayan. Nadatnan niya ang kanyang ina sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas na para bang isang ordinaryong araw lamang. Mama, tawag niya. Lumingon si Laya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Noel, naparito ka. Gusto ko lang po kayong kumustahin. At si Mama Amparo? Hindi pa rin siya nagigising. Maikling sagot ni Laya. Ipinagpatuloy ang pagpuputol ng mga tuyong dahon. Nag-ipon ng lakas ng loob si Noel. Mama, iniisip ko po, dahil sa nangyari, ang mga bayarin sa ospital, napakalaki po. Ayaw ko na po kayong maabala pa. Baka po pwede, kung papayag kayo, bigyan niyo po ako ng karapatan na mag-manage ng isang trust fund para ako na po ang bahala sa lahat. Para pumapadali ang mga transaksyon para makapagpahinga na po kayo ng tuluyan. Itinigil ni Laya ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at tinitigan si Noel. Ang tingin na yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ito ay tingin ng isang inang labis na nasaktan, ngunit hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Ang pera na ba talaga ang pinakamahalaga sa iyo ngayon, anak? Tanong niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Yumuko si Noel, hindi makatingin. Hindi po sa ganoon, Mama. Gusto ko lang pong makatulong. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Noel. Pag-iisipan ko, anak, sa wakas ay sabi ni Laya. Ang boses niya ay walang emosyon na mas lalong nagpatakot kay Noel. Tumango lang si Noel. Sige po, Ma. Aalis na po ako. Mabilis siyang tumalikod, hindi na naghintay ng sagot. Habang naglalakad siya palayo, pakiramdam niya ay may 2 matang nakatitig sa kanyang likuran. Mga matang puno ng pagkadismaya at paghahanda. Ngunit ang hindi niya alam,
Habang siya ay papalabas ng gate, isang anino ang lumabas mula sa loob ng bahay at tumabi sa kanyang ina. Si Attorney Solomon Valdez. Pinanood nilang mawala sa paningin ang kotse ni Noel. "I heard everything, Laya." Sabi ni Attorney Solomon, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "They're moving faster than I thought." Tumingin si Laya sa kanyang abogado. Ang kalmadong maskara sa kanyang muka ay nawala. Pinalitan ng isang matigas na determinasyon. "Then we need to act now, Sol. Unahan natin sila." Nagsimula ito sa maliliit na bagay, mga bagay na madaling isantabi bilang simpleng pagkalimot ng isang matanda. Isang umaga, hindi mahanap ni Laya ang kanyang paboritong salamin sa pagbabasa. Hinanap niya ito sa kanyang bedside table, sa kanyang study, sa sala. Wala. Pagkatapos ng kalahating oras, si Diwa ang pumasok sa kanyang silid, may hawak na baso ng tubig at isang nangiting puno ng pag-aalala. "Mama, eto na po pala yung salamin niyo. Nakita ko po sa loob ng ref." Sabi nito sa malumanay na boses. Sapat lang para marinig ng kasambahay na si Elena na nag-aayos ng kama. "Naku, Mama, baka po napapagod na kayo masyado. Magpahinga po kayo." Hindi umimik si Laya. Kinuha niya ang salamin na bahagyang malamig dahil sa pagkakalagay sa ref at nagpasalamat. Ngunit alam na alam niyang hindi niya inilagay ang salamin doon. Ito ang unang salvo sa bagong digmaan ni Diwa. Ang digmaang pangkaisipan. Sunod-sunod na ang mga insidente. Isang mahalagang appointment sa doktor ang nakansela dahil sinabi raw ni Laya sa sekretarya na huwag nang ituloy. Isang bagay na hindi niya matanda ang ginawa. Ang mga susi ng kanyang kotse ay nawala at natagpuan sa loob ng lalagyan ng asukal sa kusina. Sa tuwing may mangyayaring ganito, laging naroon si Diwa, handang umalo, handang magpakita ng pag-aalala sa harap ng ibang tao, lalo na sa mga kamag-anak na dumadalaw. "Kawawa naman si Mama," maririnig niyang sinasabi ni Diwa sa telepono habang kausap ang isang tita. Simula noong nangyari kay Mama Amparo, parang laging tulala. Nagiging makakalimutin na talaga. Napagtanto ni Laya ang kanyang plano. Isang plano na mas masahol pa sa lason. Nais ni Diwa na palabasin na siya ay wala na sa tamang pag-iisip. Isang matandang ulyanin na hindi na kayang pamahalaan ang sariling yaman. Sa isang lihim na pagkikita nila ni Attorney Solomon sa isang tahimik na coffee shop sa labas ng syudad, inilahad niya ang lahat. "She's trying to build a case against my sanity, Sol," sabi ni Laya habang hinahalo ang kanyang kape. "She's laying the groundwork to have me declared mentally incompetent. This is a classic evil move, Laya." Seryosong tugon ng abogado. "Kapag nagtagumpay siya, madali na nilang makokontrol ang lahat. The court will appoint a guardian for you and your assets, most likely your son." Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Laya sa pagbanggit ng kanyang anak, ngunit mabilis itong nawala. "Then we will use her own plan against her." "What do you mean?" Naguguluhang tanong ni Attorney Solomon. "They think I'm losing my mind. Let them think that." Sabi ni Laya, ang kanyang boses ay may bagong talim. Habang abala sila sa kanilang mga laro, hayaan mo silang maging kampante. Hayaan mo silang isipin na nananalo na sila. And while they are busy playing games, you will be busy preparing for war. Ipunin mo lahat ng ebidensya. Kausapin mo ang mga taong mapagkakatiwalaan ko sa kumpanya. Maghanap ka ng private investigator. Alamin mo ang lahat tungkol sa utang ni Noel. Kinagabihan, sa isang hapunan ng pamilya na pinilit ni Diwa na idaos para pasayahin si Laya, sinimulan ni Laya ang kanyang sariling pag-arte. "Pakipasa nga ng kanin, Miguel," sabi niya habang nakatingin sa kanyang apo na ang pangalan ay Jacob. "Lola, si Jacob po ito," magalang na pagtatama ng bata. "Ay, oo nga pala. Pasensya na, apo," sabi ni Laya kasabay ng isang blangkong tingin. Nakikita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang makahulugang tinginan ni Noel at Diwa.
Isang tingin ng tagumpay. Hindi nila alam na sa ilalim ng mesa, ang telepono ni Laya ay naka-record mode. Lihim na kinukuha ang kanilang buong pag-uusap. Ang kanyang pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang araw. Si Elena, ang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa kanya, ay lumapit sa kanya habang siya ay nag-iisa sa library. Ang mga mata nito ay namumugto. "Ma'am Laya," nanginginig na sabi ni Elena, "pasensya na po, pero kailangan niyo po itong malaman. Pinagalitan po ako ni Ma'am Diwa kanina dahil lang po sa alikabok. Pero ang totoo po, nakita ko po siya. Nakita ko po siyang pumasok sa study ninyo kagabi. Akala ko po ay may kinuha lang. Pero noong umalis na siya, napansin ko pong nakabukas ang drawer ng lamesa ninyo. Ito na ang kailangan niya. Isang testigo, isang taong nakakita sa ginagawang pagmamanipula ni Diwa." Hinawakan ni Laya ang kamay ng matandang kasambahay. "Salamat, Elena. Huwag kang mag-alala. Manahimik ka lang muna. Ako na ang bahala." Ang pagiging kampante ni Diwa at Noel ay ang kanilang magiging pinakamalaking pagkakamali. Dahil habang sila ay nagtatanim ng mga pekeng ebidensya ng kanyang pagkalimot, si Laya naman ay nag-iipon ng mga totoong ebidensya ng kanilang krimen. Ang araw ng kanilang pag-atake ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isang gabi, magkasamang pumasok sa kanyang silid sina Noel at Diwa. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pekeng pag-aalala. "Mama," simula ni Noel, ang boses ay mabigat. "Nag-aalala na po kami ng labis sa inyo." "We consulted a lawyer, Mama," dugtong ni Diwa. Ang boses ay malambing, ngunit may panunuya. "Para lang po ito sa kapakanan ninyo. Magpa-file po kami ng petition sa korte para po ma-assess ang inyong mental capacity. Para po ito sa inyong proteksyon." Tumingin si Laya mula kay Noel patungo kay Diwa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Sa halip, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ganun ba?" mahinang sabi niya. "Kung yan ang sa tingin ninyo ay makakabuti, sige, gawin ninyo ang dapat ninyong gawin." Ang kanyang pagsang-ayon, ang kanyang tila pagsuko, ang siyang lalong nagpakampante sa kanila. Umalis sila sa silid na may pag-aakalang ang tagumpay ay abot kamay na. Naiwang mag-isa, tumayo si Laya at lumapit sa bintana. Pinanood niya ang kadiliman sa labas. "Simulan niyo na ang laro," bulong niya sa hangin. "Dahil handa na akong tapusin ito." Ang silid ng hukuman ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat salita ay may bigat at ang bawat tingin ay may kahulugan. Para kay Noel, ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Nakaupo siya sa tabi ni Diwa na nakasuot ng simpleng puting bestida, isang larawan ng inosenteng pag-aalala. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo ang kanyang ina, si Laya, sa tabi ni Attorney Solomon Valde. Mukha itong pagod at marupok. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang blankong ekspresyon. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ni Noel at Diwa, isang bata at agresibong lalaki, ang unang tumayo. "Your Honor," simula nito, "nandito po kami ngayon dahil sa isang masakit ngunit kinakailangang dahilan. Ang aming kliyente, si G. Noel Montemayor, ay labis na nag-aalala para sa kalusugan ng pag-iisip ng kanyang ina, si Gianganan Laya Montemayor." Isa-isang inilatag ng abogado ang kanilang mga ebidensya. Una, isang medical certificate mula sa isang doktor na binayaran ni Diwa na nagsasabing si Laya ay nagpapakita ng early signs of dementia. Sunod, ang testimonya ng dalawang malayong kamag-anak na nagpatunay na sa mga huling pag-uusap nila, si Laya ay nalilito at inuulit-ulit ang sarili. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Noel. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang tinawag siya para tumestigo.
Nanginginig ang mga tuhod ni Noel habang naglalakad siya patungo sa witness stand. Iniiwasan niyang tumingin sa direksyon ng kanyang ina, ngunit ramdam niya ang mga mata nito sa kanya. Gia Montemayor, tanong ng kanilang abogado. Maaari mo bang ilarawan sa hukumang ito ang ilang mga insidente na nagdulot ng inyong pag-aalala? Napalunok si Noel. Nakita niya ang bahagyang pagtango ni Diwa mula sa kanyang upuan. Isang utos. Oo po. Garalgal niyang sagot. May mga pagkakataon po na inilalagay ni Mama ang kanyang mga gamit sa mga kakaibang lugar. Ang kanyang salamin, natagpuan po sa loob ng restaurant. Minsan naman po, tinatawag niya ang mga apo niya sa ibang pangalan. At ano ang nararamdaman ninyo tungkol dito, G. Montemayor? Nag-aalala po ako, sabi ni Noel. At sa isang aspeto, nagsasabi siya ng totoo. Nag-aalala siya, ngunit hindi para sa pag-iisip ng ina, kundi para sa kaluluwa niyang unti-unti nang nilalamon ng kadiliman. Natatakot po ako para sa kanyang kaligtasan. At ang huling tanong, sabi ng abogado, sa inyong palagay, may kakayahan pa po ba si Gingana Montemayor na pamahalaan ang kanyang malaking yaman ng mag-isa? Ito na, ang tanong na magtatakda ng lahat. Tumingin si Noel sa kanyang ina. Sa isang iglap, nakita niya hindi ang isang makapangyarihang CEO, kundi ang inang nag-alaga sa kanya noong siya'y may sakit. Ang inang nagpalaki sa kanya ng mag-isa. Ang kanyang puso ay gustong sumigaw ng, hindi, mali ang lahat ng ito. Ngunit ang imahe ng mensahe ng pananakot mula sa mga nagpapautang ay sumulpot sa kanyang isip. Ang mukha ng kanyang mga anak, ang galit. Sa mga mata ni Diwa, yumuko siya. Sa tingin ko po, hindi na. Pagkatapos noon, ipinalabas ng abogado ang kanilang huling alas. Isang video. Lihim itong kinunan ni Diwa gamit ang kanyang telepono. Ipinakikita nito si Laya sa hardin. Kausap ang mga rosas na tila may sariling mundo. Ang video ay pinutol sa paraang mukha siyang nawawala sa sarili. Hindi ipinakita na ito ay ang kanyang paraan ng pagre-relax. Sa korte, ang video ay nakakakumbinsi. Mukha siyang isang babaeng nalilito at kaawa-awa. Nakita ni Noel si Diwa na pasimpleng nagpunas ng luha. Isang perpektong pagganap. Si Attorney Lee Solomon ay tumayo para mag-cross-examine, ngunit sumenya si Laya na huwag na. Nanatili lang itong tahimik, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagod at pagtanggap. Ito ay bahagi ng kanilang plano. Ang hukom, isang babaeng may malalim na kunot sa noo, ay tumingin sa lahat ng ebidensya. Dahil sa mga iprinesentang testimonya at ebidensya, sabi ng hukom, ang hukumang ito ay naglalabas ng isang temporary order habang hinihintay ang isang full and independent psychiatric evaluation. Ang karapatan ni General Laya Montemayor na gumawa ng malalaking desisyong pampinansyal ay pansamantalang lilimitahan. Ang kanyang anak, si G. Noel Montemayor, ang itatalaga bilang pansamantalang tagapangasiwa. Isang malakas na tunog ng martilyo ang pumukpok para kay Laya. Ito ang tunog ng unang bahagi ng kanyang plano na nagtatagumpay. Para kay Noel, ito ang tunog ng kanyang tuluyang pagkakanulo. Naramdaman ni Noel ang mahigpit na pagpisil ni Diwa sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa tagumpay. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng ilang miyembro ng media na nakaabang. Si Laya ay inalalayan ni Attorney Solomon. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkatalo. Mukha siyang isang reynang natanggalan ng korona. Just as planned, Laya, bulong ni Attorney Solomon habang itinataboy ang mga reporter. They took the bait. Kinagabihan, sa Villa Esperanza ang pakiramdam ng tagumpay ni Diwa at Noel ay abot langit. Dala ang kopya ng court order, nagmamadali silang pumasok sa study ni Laya. Ito na ang sandaling kanilang pinakahihintay. Buksan mo na, Noel. Hindi makapaghintay na, sabi ni Diwa.
Binuksan ni Noel ang malaking bakal na safety deposit box na nasa likod ng isang painting. Inaasahan nilang makita ang mga stock certificates, mga titulo ng lupa at mga dokumento ng bangko, ang susi sa 23 milyong dolyar. Ngunit ang vault ay halos walang laman. Sa gitna nito, may isang maliit na kahon lamang na yari sa kahoy. Nanginginig ang kamay ni Diwa nang buksan niya ito. Sa loob, walang pera, walang alahas, walang dokumento. Ang tanging laman nito ay isang luma at kupas na litrato. Isang litrato ni Noel noong siya ay 5 taong gulang, masayang masaya, habang yakap-yakap siya ng isang batang laya. Sa likod ng litrato, may sulat kamay. Ang tanging yaman ko. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanilang mga ugat. Saan napunta ang pera? Nilinlang tayo ng matanda. Sigaw ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Ang katahimikan sa Villa Esperanza ay biglang nabasag ng malakas na tunog ng isang babasaging plorera. Inihagis ito ni Diwa sa pader sa sobrang galit. Ang mga piraso nito ay kumalat sa mamahaling sahig na gawa sa narera. Saan niya itinago? Saan? Sigaw ni Diwa. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Para siyang isang hayop na nasukol. Ang tagumpay na inakala niyang abot kamay na ay biglang naging abo. Si Noel naman ay nakatayo lang sa gitna ng study. Hawak-hawak pa rin ang lumang litrato. Tila ba ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Hindi ko alam, Diwa. Hindi ko alam. Sa sumunod na 2 araw, ang kanilang buhay ay naging isang desperadong paghahanap. Tinawagan ni Diwa ang lahat ng bangko na alam niyang may account si Laya. Ngunit pare-pareho ang sagot. We cannot disclose that information. Sinubukan nilang kontakin ang broker na namamahala sa pagbenta ng kumpanya. Ngunit hindi rin sila binigyan ng detalye. Ang court order na hawak nila ay walang silbi kung hindi nila alam kung nasaan ang mga ari-arian. Isang pader na legal ang itinayo ni Laya sa paligid ng kanyang yaman at huli na nang mapagtanto nila. May kasabwat siya, Noel, sabi ni Diwa isang gabi habang pabalik-balik sa paglalakad sa kanilang sala. Yung abogadong mukhang aso na yon, si Solomon Valdez. Siguradong siya ang may pakana ng lahat ng ito. At anong gagawin natin? Halos pabulong na tanong ni Noel. Ang mga banta mula sa kanyang pinagkakautangan ay lalong tumitindi. Ang Biyernes ay papalapit na. Kailangan nating pilitin ang nanay mo na magsalita, sabi ni Diwa. Ang mga mata ay nanlilisik. Kailangan nating... Biglang tumunog ang telepono ni Noel. Isang unknown number, ngunit alam na niya kung sino iyon. Ang kanyang ina. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas. Nagtinginan sila ni Diwa bago niya sinagot ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Hello? Noel. Ang boses ni Laya sa kabilang linya ay kalmado. Kalmadong kalmado na siyang lalong nagpadala ng kilabot sa kanilang dalawa. Walang bahid ng pagkalito. Walang tanda ng isang matandang ulyanin. Ito ang boses ng CEO na kinatatakutan sa boardroom. Mama, kumusta na po kayo? Nasaan po kayo? Ayos lang ako, anak. Mas ayos pa kaysa dati. Sagot ni Laya. Noel, Diwa, alam kong magkasama kayo. Umuwi kayo bukas ng gabi. Dito sa Villa Esperanza. Oras na para mag-usap tayo ng masinsinan. Ibibigay ko na sa inyo ang gusto ninyo. Tapusin na natin to. Isang pain. Alam nilang pain iyon, ngunit wala silang pagpipilian. Oo po, Mama. Darating po kami, sabi ni Noel. Good. Maghihintay ako. At ibinaba na ni Laya ang telepono. Ito na yon, sabi ni Diwa. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Ano man ang plano niya, kailangan nating maging handa. Ito na ang huling laban, Noel. Samantala, sa isang condominium unit na may tanawin ng buong syudad,
Si Laya ay nakaupo sa tapat ni Attorney Solomon Valdez. Sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila ay nakalatag ang mga armas para sa kanilang huling laban. Hindi ito mga baril o kutsilyo. Ang mga ito ay mga folder. Ang unang folder ay naglalaman ng isang detalyadong toxicology report mula sa isang pribadong laboratorio na nagpapatunay na ang lason sa dugo ni Amparo ay tumutugma sa uri ng aconite na matatagpuan sa isang halamang ornamental na binili online. Ang pangalawang folder ay naglalaman ng printout ng isang online purchase. Ang bumili, Diwa Reyes Montemayor. Ang delivery address, sa bahay ni Noel at Diwa, 1 linggo bago ang party. Ang pangatlong folder ay naglalaman ng isang notarized affidavit mula kay Elena, ang kasambahay, na nagdedetalye ng lahat ng kahina-hinalang kilos ni Diwa. At ang panghuli, inilabas ni Attorney Solomon ang isang maliit na digital recorder. Ito ang kopya ng audio recording mula sa telepono mo noong hapunan, Laya. At ito, sabi niya, sabay turo sa isang USB drive ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang CCTV footage mula sa isang hidden camera na ipinalagay mo sa ballroom bago pa man magsimula ang party. Nakita ba? Tanong ni Laya. Malinaw na malinaw. Sagot ni Attorney Solomon. Tumayo si Laya at naglakad patungo sa malaking bintana. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng Ciudad de Oro sa ibaba. Ang siyudad na itinayo niya ang kanyang pangarap, ang siyudad na muntik na ring maging libingan niya. Ipinundar ko ito sa dugo at pawis, Sol, mahinang sabi niya. Hindi ko hahayaang wasakin ito ng kasakiman ng kahit sino, kahit pa kadugo ko. Handa ka na ba para bukas, Laya? Tanong ng abogado. Lumingon si Laya. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Isinilang akong handa, Solomon. Kinabukasan, paglubog ng araw, isang itim na sedan ang dahan-dahang pumasok sa malawak na gate ng Villa Esperanza. Sa loob, ang tensyon sa pagitan ni Noel at Diwa ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Inaasahan nilang makita ang isang nag-iisang babae. Marahil ay mahina at handa ng sumuko. Ngunit pagbaba nila ng kotse, hindi lang si Laya ang naghihintay sa kanila sa may pintuan ng mansyon. Nakatayo sa tabi niya si Attorney Solomon Valdez, may hawak na briefcase. At sa likod nila, nakasandal sa pader sa magkabilang gilid ng pinto, may 2 lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks. Hindi sila mukhang guwardiya. Ang kanilang tindig, ang kanilang mga mata na mapanuri. Kilalang-kilala ni Noel ang anyo ng mga ito. Sila ay mga pulis. Napatigil sina Noel at Diwa. Ang malamig na simoy ng gabi ay biglang naging yelo sa kanilang mga balat. Ito ay isang patibong at nahulog sila dito nang walang kalaban-laban. Ang grand living room ng Villa Esperanza na dati puno ng tawanan at musika tuwing may pagdiriwang, ngayon ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang hangin ay siksik sa tensyon. Si Laya ay nakaupo sa kanyang paboritong silyang may mataas na sandalan. Ang kanyang postura ay parang isang reyna sa kanyang trono. Sa isang tabi ay nakatayo si Attorney Solomon at sa may pintuan, tahimik na nagmamasid ang 2 pulis. Sa tapat nila, sa kabilang sofa, magkatabing nakaupo sina Noel at Diwa. Ang dating kumpiyansa ni Diwa ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang maingat na pagmamasid. Si Noel naman ay hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay palingalinga mula sa ina patungo sa mga pulis. Maupo kayo, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan na pumuno sa buong silid. Huwag ninyong alalahanin ang ating mga bisita. Nandito lang sila para makinig. Itinuroy niya ang mga pulis. Mayroon lang akong ilang bagay na gustong linawin bago natin tapusin ang lahat ng ito. Ngumiti si Diwa, isang pilit na ngiti. Mama, ano po ba ito?
Kung tungkol po ito sa pera, pag-usapan po natin ng maayos. Walang dahilan para... Pera? Putol ni Laya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa tingin mo ba, Diwa? Pera pa rin ang pinag-uusapan natin dito? Higit pa sa pera ang kinuha ninyo sa akin. Suminya siya kay Attorney Solomon. Tumango ang abogado at binuksan ang kanyang briefcase. Inilabas nito ang isang laptop at isang maliit na speaker at ipinatong sa center table. Simulan natin sa simula, sabi ni Attorney Solomon. Noong gabi ng party, pagkatapos dalhin sa ospital si Geng Amparo Reyes. Pinindot niya ang isang button. Isang pamilyar na pag-uusap ang umalingaw-ngaw sa silid. Hong Het Roy, sinabi ko na sa'yo, Noel, dapat sigurado. Hindi ko alam. Diwa, hindi ko alam. Wala ka talagang silbi. Dahil sa kaduwagan mo, baka pareho tayong mabulok sa kulungan. Ang mukha ni Diwa ay biglang namutla na parang papel. Tumingin siya kay Noel na para bang sinasaksak ito ng kanyang mga mata. Si Noel naman ay napayuko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Iyan ay isang pag-uusap na narinig at na-record ni Gangalpa Montemayor sa ospital. Paliwanag ni Attorney Solomon. Ngayon, pumunta naman tayo sa kung ano ang sanhi ng pagkaka-ospital ni Gengali Reyes. Ipinakita niya ang isang dokumento sa screen ng laptop, ang toxicology report. Ayon sa pagsusuri, ang lason ay aconite mula sa isang halaman na kilala bilang wolf's bane, isang napakabihirang lason. Binuklat niya ang isa pang dokumento, isang resibo ng online purchase. At sino kaya ang bumili ng halamang ito 1 linggo bago ang party? Isang Diwa Reyes Montemayor. Hindi totoo yan. Sigaw ni Diwa. Tumayo siya. Gawa-gawa niyo lang yan. Peke yan. Peke ba, Diwa? Tanong ni Laya. Hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon. Peke rin ba ang testimonya ni Elena na nakita kang pumasok sa study ko para itago ang salamin ko sa ref? Peke rin ba ang video na kinunan mo para palabasin na nawawala ako sa sarili? Napaatras si Diwa, wala nang masabi. Ang kanyang mga kasinungalingan ay isa-isang bumabagsak na parang isang bahay ng mga baraha. Tumingin siya kay Noel, naghahanap ng tulong, ng kakampi. Noel, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo. Ngunit si Noel ay hindi makapagsalita. Ang bigat ng katotohanan ay dumadagan sa kanya. At ngayon, sabi ni Attorney Solomon, ang kanyang boses ay nagbabadya ng katapusan. Ang huling ebidensya. Isang video ang lumabas sa screen. Ito ay kuha mula sa isang anggulo sa itaas ng ballroom. Malinaw. Detalyado. Nakatutok ito sa isang maliit na table kung saan inihahanda ang mga inumin. At doon, kitang-kita si Diwa. Maingat siyang lumingon sa paligid bago kumuha ng isang maliit na sobre mula sa kanyang pitaka. Mula rito, nagbuhos siya ng isang maputing pulbos sa isang partikular na kopita ng champagne. Ang kopitang personal niyang iniabot sa kanyang biyenan. Napanood ng lahat sa silid ng krimen, ang walang dudang katotohanan, katahimikan. Pagkatapos, isang sigaw. Kasalanan mo to, Noel, hiyaw ni Diwa. Tuluyan nang nawala sa sarili. Sabay duro kay Noel. Kung hindi ka lang naging isang talunang sugarol, hindi natin to kailangang gawin. Napakaduwag mo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sa kanyang pagwawala, hindi niya namalayang inamin na niya ang lahat. Tumayo si Laya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Diwa. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya sa mismong tapat nito at sa unang pagkakataon, nakita ni Diwa ang luhang namumuo sa mga mata ng matanda. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding pagkadismaya. Bakit, Diwa? Tanong ni Laya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit matatag. Itinuring kitang anak. Ibinigay ko sa inyo ang lahat. Bakit? Walang naisagot si Diwa. Tanging ang paghahabol sa sariling hininga.
Ang dalawang pulis ay lumapit na. Diwa Reyes Montemayor, sabi ng isa sa kanila sa formal na tono. Inaaresto ka namin sa salang attempted murder. May karapatan kang manahimik. Habang pinupusasan ng mga pulis si Diwa, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Laya, puno ng isang galit na hindi na maitatago. Pagkatapos ay lumingon siya kay Noel na nakayuko pa rin at umiiyak ng walang tunog. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya habang hinihila siya palabas. Hindi pa tayo tapos. Nang mawala na sila sa paningin, ang natira na lang sa silid ay si Laya at ang kanyang durog na anak. Nang tuluyang maglaho ang tunog ng sirena ng pulis sa di kalayuan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Villa Esperanza. Ang mansyon na dati simbolo ng tagumpay at pangarap ni Laya ay tila naging isang malawak na musoleo, isang libingan ng mga nasirang tiwala at pangarap. Naiwan silang dalawa sa sala, isang inang nagwagi sa isang digmaang hindi niya ginusto at isang anak na talo sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hindi pa rin tumitingala si Noel. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Si Laya ay bumalik sa kanyang upuan. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagod. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Attorney Solomon. Laya, si Noel ay kailangan na ring dalhin sa presinto para sa kanyang formal na salaysay. He will be charged as an accomplice. Tumango si Laya. Alam niya, walang sino man ang makakatakas sa bunga ng kanilang mga ginawa. Bago pa man siya tuluyang isama ng mga pulis na nagpaiwan, sa wakas ay nag-angat ng tingin si Noel. Ang kanyang mga mata, namumugto at puno ng pagsisisi, ay sinalubong ang mga mata ng ina. Mama, patawad, sabi niya. Ang bawat salita ay basag at hirap bigkasin. Patawarin niyo po ako. Lumapit si Laya, ngunit hindi para yumakap. Tumayo lang siya sa harap ng kanyang anak. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas ng sakit at pagtanggap. Ang pagpapatawad, Noel, ay isang mahabang proseso, mahinahon niyang sabi. Pero ang kailangan mong maintindihan ay ito. Naging mahina ka, anak. Nagpadala ka sa takot at kasakiman. At dahil sa kahinaan mo, nawala sa iyo ang lahat. Hindi niya ito sinabi ng may galit. Sinabi niya ito bilang isang katotohanan, isang mapait na aral na kailangang matutunan ng kanyang anak sa pinakamasakit na paraan. Tumango si Noel, tinatanggap ang bawat salita. Iyon na ang kanilang huling pag-uusap. Habang isinasama siya palabas, hindi na lumingon pa si Laya. Ilang linggo ang lumipas. Ang balita tungkol sa Montemayor family tragedy ay naging laman ng mga pahayagan, ngunit hindi na ito ininda ni Laya. Ibinenta niya ang Villa Esperanza, kasama ang lahat ng alaala, masaya man o malungkot, na nakapaloob dito. Masyado na itong malaki, masyado nang malamig. Isang hapon, dinalaw niya ang isang taong hindi niya inaasahang dadalawin pa. Sa isang pribadong silid sa ospital, nakahiga si Amparo Reyes. Nagising ito mula sa koma makalipas ang isang linggo, ngunit ang lason ay nag-iwan ng permanenteng pinsala. Hindi na ito makapagsalita ng maayos at ang kalahati ng katawan nito ay paralisado. Umupo si Laya sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ng dati niyang balae. Ang mga mata ni Amparo ay napuno ng luha nang makita siya. Walang salitang namutawi. Tanging ang pag-unawa sa pagitan ng dalawang inang sinaktan ng kanilang sariling mga anak. Patawad, kumare, bulong ni Laya. Patawad kung nadamay ka sa kasakiman ng sarili mong anak. Isang hikbilang ang naging sagot ni Amparo. Ngunit sa pagpisil nito sa kamay ni Laya, naramdaman niya ang kapatawaran. Lumipat si Laya sa isang mas maliit na condominium unit sa tabi ng dagat. Isang lugar na payapa, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang alon at ang sigaw ng mga ibon. Dito, sinimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Isang gabi,
Habang nakaupo siya sa kanyang balkonahe, umiinom ng mainit na tsaa at pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Solomon. Laya, napatawan na ng sentensya si Diwa, life imprisonment. Si Noel naman, 10 taon dahil sa kanyang kooperasyon. Balita nito. Hindi sumagot agad si Laya. Tumanaw siya sa malayo, walang tuwa, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagsasara ng isang kabanata. Salamat sa balita, Sol. Kamusta ka na? Tanong ng abogado. Ang boses ay may tunay na pag-aalala. Tumingin si Laya sa kanyang refleksyon sa salamin ng sliding door. Nakita niya ang isang babaeng may kulay pilak na buhok, mga guhit ng karanasan sa mukha, at mga matang nakakita na ng lahat. Isa siyang babaeng nagwagi, ngunit may mga pilat na daladala habang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, siya ay nakatayo pa rin. Matatag, malaya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm free, Sol, sagot niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang iyon. Nagsisimula pa lang ako. At dito po nagtatapos ang kwento ni Laya Montemayor. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng loob na harapin ang pinakamasakit na katotohanan at sa tapang na piliin ang sarili, kahit pa ang kaharap ay ang sariling pamilya. Ito ang aral na sana ay baunin ninyo sa inyong mga puso. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na samahan kayo sa bawat emosyon, sa bawat kaba, galit at pag-asa. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri naman ng mga kwento ang nais ninyong marinig mula sa amin sa mga susunod na araw? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil napakahalaga ng inyong boses sa amin. At syempre, hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking bagay na. I-share na rin ninyo sa pamilya at mga kaibigan. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, ngayon na po ang tamang panahon para maging bahagi ng ating pamilya. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.